Ang bawat tao ay nagsisikap upang makamit lahat ng kanyang pangangailangan dito sa ating daigdig habang siya ay nabubuhay. Bagamat nagdaranas ng matinding pagsubok, kaya sa sobrang abilidad ay halos nasusobrahan niya ang kanyang antas na pamumuhay na kanyang inaasam. Siya ay naging masinop upang bigyang halaga ang kanyang pinagpagalan. Kaya pag siya ay pumanaw dito sa mundo, ang tanging nakikinabang ang kanyang naiwanan na mahal sa buhay. Kaya ang tawag po dito, pamana. Alam nyo ba na mayroon mas higit pa sa pilak o ginto ang ating namana? Hindi lang isa o dalawa ang nakikinabang sa pamanang ito, kundi sa lahat ng salinglahi ng bawat Pilipino magpasa hanggang sa susunod na henerasyon. Ang pamana ng kasaysayan. Anong uri ng pamana na ito? Ito ay tumutukoy sa isang palasyo o tahanan ng mga kilalang tao tulad ng presidente ng ating republika. Halika at samahan ninyo muli ako dito sa aking munting channel kay Ferd TV Official 2.0. Ang palasyo ng Malacanang ay orihinal na itinayo bilang isang kusita ni Don Luis Jose Rocha Camiña, isang manggagamot at Kastilang kalakalang galyon na nagtayo nito bilang isang summer house kasama ang kanyang asawa na si Gregoria Tuason di Zavala at kasama ang dalawa nilang anak na sina Don Antonio Tuason at Doña Hosta di Zavala. Ito ay matagpuan sa San Miguel sa may tabi ng Ilog Pasig. Ang Roca property ay gawa sa bato, adobe at kahoy na may mga interior na may panel na may pinakamatandang nara at mulabi. Nakatayo ito sa 16 na hektaryang lupain. Inilarawan bilang isang medyo katamtaman na country house, bagaman ang modernong panahong Roca ay nagsasabi na ito ay hindi maliit at sa katunayan ay may ballroom na may paliguan sa ilog at mga hardin. Kasunod na ibininta kay Colonel Jose Miguel Formento noong Nobyembre 16, 1802 sa halagang 1,000 piso. Nang maglaon, ito ay bininta sa pamalaan sa kanyang kamatayan noong Enero 1825 dahil sa malawak na hardin at birandang kung saan matatanaw ang tahimik na Ilog Pasig. Malacanang ay naging pansamantalang tahanan ng mga gobernador general sa tag-araw na tinatakasan ang abalang-abala at hindi matiis na init ng Intramuros. Kasunod ng lindol noong Hulyo 3, 1863 na sumira sa opisyal na tirahan ng gobernador general ang Palacio del Gobernador na napapadiran na lungsod ng Intramuros, kaya ang Malacanang ay naging opisyal na upuan ng kapangyarihan ng kolonyal na pumuno ng Espanya, si Rafael de Echague Birmingham, dating gobernador ng Puerto Rico, ang naging unang Espanyol na gobernador general na ninirahan sa palasyo. Ang paggamit ng palasyo bilang opisyal na tirahan ng estado ng mga kolonyal na pinuno ay pinagpatuloy pagkatapos na ibigay sa Estados Unidos ang soberanya sa mga isla noong 1898. Mula noong 1863, ang palasyo ay inaokupahan ng 18 Espanyol na gobernador general, 14 na Amerikanong militar at sibil na gobernador at kalaunay ay ang mga pangulo ng Pilipinas. Ang palasyo ay pinalaki at inayos ng maraming beses mula noong 1750. Ang mga bakuran ay pinalawak upang isama ang mga kalapit na estate at maraming mga gusali ang giniba at itinayo noong panahon ng Espanyol at Amerikano. Ang mga poste nito ay pinalakas, ang mga tiles sa bubong ay pinalitan ng corrugated iron sheet. Inayos ang mga balkone at parehong pinaganda ang panlabas at panloob nito. Kamakailan lamang sa pagitan ng 1978 at 1979, ang gusali ng palasyo ay binago ng husto at malawakang itinayong muli ng unang ginang Imelda Marcos sa panahon ng panungkulan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang Malacanang ay tanging pangunahing gusali ng pamahalaan sa Maynila na nakaligtas sa matinding pambubomba ng artillery noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang palasyo ay patuloy na naging sentro ng mataas na distrito ng San Miguel
na nakaligtas sa digmaan. Ang pinakaunang dokumento na tumugon sa mga ugat ng gusali ay ang Compendio de la Historia de Filipinas na isinulat noong 1877 ng Espanyol na historiador na si Felipe de Guvantes, kung saan sinabi niya na ang terminong Malacañang ay nangangahulugang lugar ng mangingisda. Ito ay muling binanggit noong 1895 Historia General de Filipinas ni Jose Monteroy Vidal at ang Historia de Filipinas ni Manuel Artigas Cuerva noong 1916. Noong 1972, si Liliana Maramag sa kanyang akda sa kasaysayan ng Malacañang ay nagbigay ng salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay mamalakaya na nangahulugang mangingisda. Ang orihinal na denominasyon para sa lokasyon ay pinaniwalaang mamalakayahan na may panlaping Tagalog na nangahulugang lugar ng kalaunan ay pinasimple ng mga kolonyal na otoridad ng Espanya bilang Malacañang at inangkop ayon sa ortografiyang Espanyol. Noong panahon ng kolonyal na Kastila, ang mga aklat sa wikang Kastila ay inilathala noong panahong iyon ay binabaybay ang salita bilang Malacañang. Ang pangalan ay pinalitan ng Malacañang noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas mula 1898 hanggang 1946. Jumanoy para sa kadalian ng pagbigkas sa kabila ng katotohanan na ang nang bilang pangwakas na tunog ay pamilyar sa wikang Ingles. Gayunpaman, pagkatapos ng inaugurasyon ni Pangulong Ramon Magsaysay noong Disyembre 30, 1953, ibinalik ng gobyerno ng Pilipinas ang pamalahan sa Malacañang bilang parangal sa makasaysayang pinagmulan ng palasyo sa panahon ng administrasyon ni Corazon Aquino para sa makasaysayang mga kadahilanan. Ang patakaran ng pamalaan ay ipinakilala upang makilala ang pagitan ng dalawang termino habang ang palasyo ng Malacañang ay tumutukoy sa opisyal na tirahan ng Pangulo. Ang Malacañang tinatawag na opisina ng Pangulo. Sa kasalukuyan, ang pamagat na palasyo ng Malacañang ay nakalaan para sa mga opisyal na dokumento na personal na nilagdaan ng Pangulo, habang ang mga idiniligasyon at nilagdaan ng mga nasakupan ay gumagamit ng pamagat na Malacañang. Noong 1880, naganap ang isang lindol na nangailangan ng higit pang pagkukumpuni. Sa pagkakataong ito, dinagdag ang mga portiko sa harapan upang masilungan ng mga naghihintay ng karwahe. Noong 1885, isang flagpole ang inilagay sa harap ng palasyo at pagsapit ng taong 1898 ay dito nagtatapos ang pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nang ang Pilipinas ay sumailalim naman sa soberanya ng mga Amerikano kasunod ng digmaang Espanyol-Amerikano, ang palasyo ng Malacañang ay naging tirahan ng mga gobernador general ng Amerika, simula kay General Wesley Merritt, ang unang Amerikanong gobernador militar na nanirahan sa Pilipinas noong 1898. Si William Howard Taft naman ang naging unang gobernador sibil na nanirahan noong 1901. Sila at ang mga sumunod na gobernador general ay nagpatuloy sa pagpapahusay at pagpapalaki ng palasyo, pagbili ng maraming lupain at pagbawi sa higit pa sa Ilog Pasig. Ang kaliwa at kanang pakpak ay idinagdag. Ang isang asuti na nakaharap sa isang ilog ay pinagsama sa umiiral na asuti. Ang isang hagdanan ay inilipat sa gitna ng foyer na may galeri na itinayo sa paligid ng hagdanan, kung saan ang publiko ay maaring umikot sa panahon ng maskip na resepsyon. Ang ground floor ay itinaas sa itaas ng linya ng baha at pinalitan ng mga manggagawa ang kahoy ng konkreto. Pinaganda ang mga interior ng hardwood paneling at nagdagdag ng masalimuot na mga chandelier. Ang ama ng himagsikan na si Emilio Aguinaldo, na kilala bilang unang Pangulong Pilipino ngunit ng revolusyonaryong pamalaan, na ang unang Republika ng Pilipinas na itinatag noong panahon ng mga Espanyol,
ay hindi nanirahan, ngunit kalaunan ay dinala si Aguinaldo ng mga Amerikano sa palasyo bilang isang bilanggong politikal sa loob ng ilang linggo noong 1901 pagkatapos ang pagkahuli niya sa Palanan Isabela, at di naglaon siya ay nanirahan sa kanyang pribadong tahanan bilang Pangulo. Ngayon ay tinatawag na Aguinaldo's Shrine na matagpuan sa bayan ng Kawit sa lalawigan ng Cavite. Noong Commonwealth era, ang complex ay naging opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas sa pagkakatatag ng Commonwealth of the Philippines noong Nobyembre 15, 1935. Si Pangulong Manuel L. Quezon ang naging unang Pilipinong nanirahan sa palasyo. Ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas mula noon hanggang sa ngayon. Ang isang malaking pagpapabuti na tinutugunan sa panahon ng mga Amerikano ay ang pagkontrol sa baha. Hinarap ni Quezon ang problema sa pagbaha sa paligid ng Malacanang sa pamamagitan ng pagbawi sa 15 talampakan ng pampang ng ilog, Pasig at pagtatayo ng konkretong pader. Ginawa rin niyang social hall ang ground floor na dating bodega. Bukod pa riyan, gumamit ang mga Amerikano ng mga shutter na katulad ng Japanese shoji gawa sa opalescent shell upang mapahina ang tindi ng tropical na sikat ng araw. Ang Kalayaan Hall ay tinayo noong panahon ng mga Amerikano, ang tanging malalaking gusali ng gobyerno na natitira pagkatapos ng pagbomba sa Maynila. Tanging ang Timog Kanluran, bahagi ng palasyo na sana ay state dining room at ang service area nito. Ngunit nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig na naganap noong 1942 at ginawang ginintuan na kulungan ng mga Hapones ang Malacanang noon, at di naglaon ito ay nagsilbi bilang opisyal na tirahan ng Pangulo ng ikalawang Republika ng Pilipinas noon na iniluklok ng mga Hapones na si Jose P. Laurel na dating inilipat ni dating Pangulong Quezon ang pwesto ng pamalaan sa Corregidor sa may punong tanggapan noon ni General Douglas MacArthur. Ano pa man ang naging kasaysayan o naging pagsubok na pinagdaanan ng Palasyo Malacanang, ang mahalaga at higit sa lahat ang naging katatagan ng ating republika at nakamit ang tunay na kapayapaan at katahimikan na inaasam ng bawat nabubuhay sa bansang Pilipinas, Pilipino man o dayuhan. Sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. Paalam!